Sabi ko nga kanina, marami na pong buhay ang nagbago dahil sa kanya. Marami na po na mga OFW, 'di ba? Na nagbago yung buhay dahil sa tao na to, dahil na-inspire niya. Meron na pong mga nakapag-for good din sa Pilipinas because of her, 'di ba? And she's the very reason po kung bakit right now marami rin po, malaki po yung grupo namin dahil sa kanya. And tonight, 'di ba, alam ko excited ka na namang matuto, 'di ba? Mag-focus ka muna, i-focus mo muna yung puso mo, yung isip mo. Kung meron kang ginagawa, bitawan mo muna 'yan. Kung nagluluto ka, kung may ginagawa ka pang iba, 'di ba? I-drop mo muna 'yan. Mag-focus ka muna. Huwag kang pumayag na gagawin mong radyo, 'di ba? Yung speaker natin tonight, because I know, 'di ba? Pag narinig mo siya ngayong gabi, sigurado ko, 'di ba, na mai-inspire ka sa kanya. Because this person literally nag-change po holistically. Hindi lang po physical, holistically, even sa personal. Grabe yung growth po ng tao na to. And right now, 'di ba? Alam ko marami pong nakakakilala na rin sa kanya, na nakita niyo pa lang dun sa poster natin tonight, 'di ba? Syempre, hindi ko na papatagalin. Ipapakilala ko na sa inyo. I know excited ka na, 'di ba? Ipapakilala ko na my coach, my mentor, ang former yaya na ngayon milyonarya. Let's all welcome Coach Erica Rivaño. Good evening, Coach Erica. Good evening, Coach Erica. Good evening, Coach. Good evening, Coach Erica. Good evening, Coach. Good evening, Coach. everyone. Kaganda Ganda ni naman. Ganda-ganda naman. Good evening, Coach Erica. Hello, everyone. Ganda ko sa MacBook. Diba? Ang ganda ko sa iMac. Gamit ko yung iMac ni Coach Sian Cuevas. Diba? So anyway, guys, good evening, Spartans Elite. Good evening, Team Convergence and Team Dream Chasers. So, happy and blessed Monday sa lahat. And syempre, December 1 na. Start na ng December, guys. Isang buwan na lang. Matatapos na yung 2025. Ayan. Ready na ba kayo? Ready na? Ayan. Yes, Ready na ba Coach! tumawid sa panibagong buwan, panibagong yugto, ay panibagong taon, panibagong yugto ng buhay nating lahat? Ready na kayo? Kayo? Yes, so. Yes. I hope na lahat excited na tumawid sa panibagong taon. Pero, syempre guys, no, December 1 pa lang ngayon. Diba? Marami pang pwedeng mangyari ngayong December. So, anyway, ayan, thank you muna ako sa pinakamagandang host natin ngayong gabi, di ba, sa Rev Up. Ayan, none other than Coach Sheila Saldino nyo, a former DepEd teacher. So kung ikaw DepEd teacher ka, alam mo na yung future mo. Kilala mo na kung sino yung future mo. 'Di ba? Right now, talaga isa sa mga maiingay, 'di ba? Nag-iingay ngayon dahil as a DepEd teacher, pero ang mga halos majority ng mga tinutulungan niya puro mga OFW. Actually, siya po talaga yung queen of OFW, hindi po ako. Nagpalit na po kami ng profesyon. Diba? So anyway, thank you. Thank you so much, Coach Sheila Saldino, one of the top leader ng Spartans Elite and Dream Chasers sa pag-host ngayong gabi. And syempre, yung M1 natin, di ba? Syempre, kaya Claire, sobrang grateful din tumulong ngayon, di ba? And guys, no, sa mga coaches natin na nandito, mga Millionaires Club, mga kasamahan ko, mga kapatid ko, di ba? Coach Gemelio Enyo, Coach Gillian, Coach Gretchen, Coach Teresa Caranza, sino pa ba? Si Coach Daniel, di ba? Siyempre, hindi mawawala si Coach Daniel, di ba? Si Coach Eden Rabanal, ayan, Coach Yuki, good evening po sa inyo at sa mga mentors natin, Coach Joanna Marie Peralta, Coach Sian Cuevas, Coach Katrina Yu de la Cruz, and Coach Jason de la Cruz. Guys, good evening naman tayo sa mga coaches natin. Pakita natin Good evening, Coach. Good evening, Coaches. Good evening, Coaches. Oh, diba? Maganda ako sa inyong lahat. Charot! Joke lang. Siyempre, ako yung ngayon, rev up ngayon, diba? Nagulat kayo, no? Akala nyo si Erica J. Rabanyo to. Si AJ Rabal po ito.
Diba? Sa mga bago po na nandito na hindi po nakakakilala sa akin, pareho lang po tayo, it's a tie, it's a liver, hindi po tayo magkakilala, pero magpapakilala po ako sa inyong lahat. So, I'm Erica Joy Rebaño, one of the top leaders po ng Spartan Elite. I'm doing the business for almost 7 years. So, sa totoo lang po, sobrang blessed po ako dahil from being a former yaya po sa ibang bansa, sa Abu Dhabi po ako nag-work. So, marami tayong mga kapatid dito na mga kapwa natin OFW, di ba na right now na nakipagsapalaran pa sa ibang bansa para matulungan ang pamilya sa Pilipinas. And ganun din po yung work ko before. As a OFW, hindi po naging madali ang journey ko dahil po hindi naging maganda, di ba, ang treatment sa atin ng amo ko. Diba? Alam niyo po yun, tinatawanan ko na lang yung kwento ko kasi yun po yung naging stepping stone ko para mas abutin pa yung pangarap ko. So kung dati po sumasahod tayo ng 20,000 na in just a month, ngayon po kumikita na po tayo ng almost 200,000 in just a month. Gusto niyo po yun? Yes. Diba? Masarap. Actually, sobrang blessed po ako kasi kasagsagan po ng pandemic, pinaka peak po ng income ko, umabot po ng 450,000. Sabi ko, kung natapos ko yung pagiging OFW ko, yung 2 years contract ko, imagine niyo po yung 2 years na yun, isang buwan lang po na income ko po dito sa business. And sobrang blessed po ako, grateful po ako kasi nung umuwi po ako sa Pilipinas, pagkatapos ko pong makulong sa ibang bansa, sa Abu Dhabi, and yun po yung naging story ko na nakilala ko po ang negosyo through Facebook. Syempre, ang tumulong po sa akin na walang iba kundi Coach Yuana Marie Peralta. So, palakpakan nyo nga guys si Coach Yuana. Diba? So right now, nandito ako sa mansion nila. Dito po ako nag-rev up, diba? Sobrang blessed po ako sa mentor ko kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po makikilala ang business. Hindi ko po makikilala yung mga tao na nagtiwala po sa negosyo at hindi ko po makikilala kung sino talaga ako. Diba? From being dating mahiyain, diba, na right now, hindi po yung pera lang yung binago sa akin. Even the mindset, yung growth ko po sa sarili ko, na sabi ko, pwede naman pala. Meron naman palang changes dito sa Pilipinas, hindi lang pala sa ibang bansa. Ayun, alam niyo po yun na natutuwa po ako kasi Coach Yuana Marie Peralta and Coach Sian Cueva, sila po yung naging dahilan until right now, since day one po na ginagawa ko yung negosyo, talagang tinutulungan po ko. Alam niyo po yun na lalo na ngayong season 6, di ba? 2 months na po ako nandito na nakatira sa mansion nila. Sabi ko, grabe talaga yung mga mentors natin, no? Yung talagang aabutin talaga yung palad mo para matulungan ka. Yung hindi talaga titigilan hanggat hindi nagbabago yung buhay mo. Diba? So kung ikaw meron kang ganong mentor na tinutulungan ka, nako, congratulations. So, syempre, sa mga bago na nandito, guys, no, international man or Philippines, diba? Kung nasaang panig ka man ng mundo ngayon, good evening, good afternoon. Ayan. So, sige nga, comment mo nga dyan kung nasaang area ka ngayon, kung saang bansa ka, saang panig ka dito sa Pilipinas. Ayan, sana all. Pwede all, Ma'am Elvira. Diba? Taga-Japan, si Ma'am Bell, QC. Yan, Singapore. Gabi naman yung sa Singapore, Taguig. Saudi, meron tayo kasamaan sa Saudi. Virac, Catanduanes, Montalban. Puerto Princesa. Oy, may Japan. Taytay Rizal, Montalban. Dami, diba? May Qatar pa. Yan guys, no, sa totoo lang, diba? Lalo na kung nasa ibang bansa ka, and even nandito ka sa Pilipinas, bago ka man or luma, congratulations kasi umaten ka sa Rev Up Monday. Diba? Alam nyo naman, yung pinaka-importante sa lahat, bago ka kumita ng malaki, kailangan mo muna pagdaanan yung step by step, diba? Na pag-training, kasi it's not all about the income. It's all about the learnings na pwede mong ipasok sa mindset mo para talaga mabago ang buhay mo. Okay? So, syempre guys, no, ako, sobrang grateful po ako kay Coach Jason, kay Coach Cap, di ba, na talagang nagtiwala po sa akin, binigyan po ako ng chance, di ba? Binigyan po ako ng pagkakataon na, alam niyo po yun, ako po yung makapag-rev up kahit po talaga kinakabahan ako. Hindi naman halata, di ba?
kinakabahan po ako kasi sa totoo lang po, di ba, na kahit po ganito po tayo magsalita, mahiyain pa din po tayo. Pero, di ba, nilalakasan po natin ang loob natin. Kasi syempre, sabi nga, bawal nang mahiyain, kailangan ka pala ng ang mukha para kumapal din ang bulsa. Okay? So, Erica! di ba? Kailangan ka pala natin ng mukha natin. So, so much. Ngayon pa lang, magte-thank you na ako kay Coach Jason, kay Coach Kat sa pagbibigay ng chance, di ba, na makapag-inspire sa inyo, makapagbigay ng inspirasyon, makapagbigay ng learnings na makakatulong din po sa inyo, especially lalo na sa mga bago na nandito. And honestly guys, no, na lalo na this season and sa patapos na taon na to, I'm pretty sure na hindi ka pa satisfied. Or kung satisfied ka na, I'm pretty sure na gusto mo pa rin hatawin. Tama? Kasi even ako, talagang na kahit tapos na ngayon ang season 6, hindi ako papayag na hindi matatapos tong taon na to na hindi sabog na sabog yung resulta ko at even ng mga taong tinutulungan ko. Okay, so sino dito yung mga gusto, 'di ba, na bago matapos tong taon na to mag 6 digits in December. Sige nga, taas ang kamay. Ayun, 'di ba? For sure naman, lahat naman na nandito gustong-gusto din talaga na magkaroon ng big break, 'di ba? Ayaw nyo naman kumita ng 500 pesos. Hindi sapat sa Noche Buena nyo, 'di ba? Hindi sapat sa pang medianoche natin lahat. Ang 500 pesos, tama? So, syempre, para at least masagana ang Pasko nyo, 'di ba? Masagana ang bagong taon nating lahat. So, guys, honestly, 'di ba, itong i-share ko sa inyo, ito yung naging dahilan kung bakit right now yung grupo ko po alone talagang sobrang sabog. 'Di ba? Sobrang masasabi ko talaga na siguro literal talaga na ang gaan ng grupo namin. Sobrang, alam mo yun, hindi mo maawat yung mga pay-ins, 'di ba? Yung nangyayari sa team namin, yung energy, yung pagdami ng mga taong tinutulungan namin, lalo na this season 6. Alam niyo po yon na sabi ko nga, ito yung sinasabi ko na hindi dapat talaga hinahabol yung blessing eh. 'Di ba? Yung leap of faith mo lang talaga kay Lord na every time na nagpe-pray ka, huwag ka lang talagang maiinip. And this time around, gusto ko kayong ma-inspire na this season 6, grabe po talaga yung binigay sa amin ni Lord. Hindi lang po sa akin, even sa mga leaders ko, sa mga taong tinutulungan ko, even sa mga bagong members ko, na grabe, actually, bago po pumasok dito, grabe, nag-send agad yung isang member ko, may pay-in. Alam niyo po yun, literal, hindi ko pa po nalalatagan, hindi ko alam bakit gano'n may pay-in. Diba, sabi ko, pwede naman pala. Diba, pwede pala mangyari yun, basta ready ka na ibibigay sa'yo ni Lord. Kasi, diba, basta, alam mo yung tama lang yung intention mo, tama lang talaga yung ginagawa mo, kahit hindi ka na magsalita. Diba? Yung mga pinagpe-pray mo, ibibigay yan sa'yo. So, literal, diba, na mapapa-thank you Lord ka talaga sa mga nangyari sa amin. Sa season 6, lalo na yung kanina nagsalita, Coach Sheila Saldino nyo, right now, yung grupo niya international, di ba? Nandito ba yung mga Team Taiwan, Team Japan, Team Israel, di ba? Yes, Coach! Andito kami! Magiyaw, di ba? Present, Coach! Present! Para may idea kayo, sa Team International po namin, 6 na po ang nakahit sa kanila ng free food card. Diba? Grabe. Palakpakan nyo nga yan, guys. Palakpakan nyo. Diba? Grabe po. Sabi ko, iba talaga yung kapangyarihan na pag yung energy mo, maganda. Iba talaga yung kapangyarihan na kakadikit mo sa mentor mo, diba? Yung kakasik mo, kakahingi mo ng guidance, diba? Lalo na Coach Sheila Saldino nyo, guys. Last time lang, lumipad po sila ni Coach Yuana papuntang Taiwan. Ang malupit po, di ba? One day pa lang po na nandoon sila, baha agad ang pains nila. And until right now, grabe po yung nangyari po, yung breakthrough po sa grupo nila sa Team Taiwan, na literal, sunod-sunod po yung mga pay-ins nila, sunod-sunod po yung mga nakakahit ng food cart.
O, syempre, huwag kayong malulungkot ng mga nasa Pilipinas. Pwede pa rin po tayong humabol. Meron naman tayo sa Pilipinas, di ba? Yung 10,000 ay ibibigay sa inyo nila Boss Joe and Boss Carl, di ba? O, sino yung gustong makahit nun? Sino? O, di ba? Yung may 10,000 na kayo agad panghanda. Di ba? So, syempre, gusto kong i-share sa inyo, guys, di ba? Ano ba? Ano ba yung ginawa namin nung ngayong season 6, kung bakit sumabog? Okay? Kung bakit literal talaga na from being day 1, di ba, until the end of the 90 days, ayaw talagang magpaawat ng team namin. Di ba? So, i-ready mo na yung ballpen at papel mo, di ba? And I hope na makatulong din ako sa inyo. Okay? So, allow to share my screen. Yan. O guys, sa totoo lang po, di ba? Sabi ko nga, hindi po ako magaling, hindi po ako matalino. I-flex ko lang yung gumawa ng slides natin. Coach Claire nyo. Di ba? Hindi po tayo marunong gumawa ng slides, pero, di ba, may mga support system tayo. So guys, eto po yung, actually, parang kahapon talaga na in-internalize ko kung bakit ba sabog yung season 6 namin. Okay? So, ito yung 4 secrets din to finish the 2025 strong. O, sige nga, again, sino yung gusto dito na matapos ang 2025 na malakas, masagana, di ba? Yung umaapaw, yung blessing, taas ang kamay, mag-unmute. Lahat tayo matatapos ang 2025 na masarap, di ba? Natatawid, masagana natatawid patungo sa 2026. So, guys, I want to share, di ba, na isa sa mga ginawa ko talaga is to seek guidance from the right source. Okay? So, syempre, bukod kay Lord, di ba, na talagang nag-guide sa atin, yan talaga yung pinaka-top priority talaga din natin na hindi nawawala po sa akin. Pero, syempre, lalo na, kumbaga, ako as a religious, di ba? Hindi lang po halata, pero ano po ako. Di ba? Pero alam niyo po yun, pinapriority po natin syempre ang spiritual aspect natin. But syempre, dito din sa business, talagang ito din yung isa sa mga pinaka-importante din lahat while doing the business. Syempre, unang-una sa lahat, yung makapagsik ka or makahingi ka ng guidance doon sa taong tumutulong sa'yo. Okay? So, syempre, nakalagay dyan, listen and stay aligned with your coach, intense monitoring with your coach, allow yourself to be fully guided. Guys, alam nyo po, pagka-start po ng 90 days, talagang ako, literal, nagpag-goal set talaga ako sa coach ko, sa mentor ko. Hindi pwede, nahahataw ako, hindi ako align kung ano ba yung gusto ko. Hindi pwede, nahahataw ako, pero hindi sapat, o hindi maganda yung energy ko. Okay? Kaya ako, talagang before mag-start ang 90 days, literal talaga na, alam niyo, masasabi ko talagang bless ako kay Coach Juana. Kasi siya yung naging dahilan kung bakit po ako nag-guide dito sa business. Lalo na during the season 6, diba? Na sabi nga always listen to your coach. Imagine niyo po, na-goal set na ako, nabigyan pa ako ng tamang direction. Diba? O, sino dito yung sino dito yung nahihiya na magpa-guide sa mentor niya? Sige nga, nahihiya ka ba? Huwag kang mahihiya na magpa-guide sa mentor mo, lalo na kung bago ka. And alam nyo po yon, bilang po na wala naman pong alam sa pagnenegosyo, ito po yung naging strength ko, na sabi ko kailangan literal, nahigupin ko, diba, yung lakas ng coach ko para mas lumakas din ako. Yung dumikit ako mismo doon sa coach ko na siyang tutulong din talaga sa akin. And hindi lang po ako dumikit. Pinatira niya po ako sa bahay niya. Sa mansion niya dito po sa Greenwoods. 'Di ba? Sabi ko nga, bibihira talaga yung makatagpo ka ng tao na tutulong talaga sa iyo. 'Di ba? Even your ups and down, 'di ba, ng buhay mo, na literal talaga. Sa totoo lang, sabi ko nga, pang family niya tong mansion niya .
Pero, alam niyo po ba, itong mansion nila, yung bahay nila, talagang literal sinabi niya na pang-grupo nila to. Diba? Pang-Dream Chasers House to. And alam niyo po yon na yung sakripisyo na ginawa ko, diba? Na may bahay naman po kami. May bahay po kami, pero bakit po na mas pinili ko po na dito po ako magstay? Why? Nandito po yung source ng energy. Na every time nandito po ako, grabe literal po, bumabaha po ng pay-ins. Grabe po yung energy ko na hindi po bumababa dahil po lagi ako nakadikit sa coach ko. Diba? So, sino dito, yung pag may chance na nakakadikit ka sa mentor mo, hindi ka man patirehan kasi baka expect nyo patirehin kayo sa bahay ng mentor nyo Yung literal, na pag nakadikit ka sa mentor mo, minamaximize mo. Pag may chance na makasama mo siya, ikaw ba mismo, di ba? Na ginagawa mo ba yung best mo para makahingi ka ng guidance sa kanya? O inaantay mo pa? Kasi mamaya inaantay mo pa. Di ba? Mamaya naunahan ka na ng katabi mo. Naibigay na sa kanya yung tamang guidance, ikaw nag-aantay pa rin. Di ba? Dapat ikaw mismo, hingiin mo yon sa mentor mo. Okay? And honestly po, habang nandito po ako, na talagang hindi, feel ko po talaga na hindi ako gumagalaw mag-isa. Diba? Dahil nandito po ako, namomonitor ako, nakikita po yung galaw ko, diba? And ako po, open po ako sa ganon. Dahil gusto ko po ako mismo, ayoko pong ma-comfort zone. Kasi pag nasa bahay ako di ba? Aminin nyo, pag nasa bahay, di ba? Minsan or madalas, nako-comfort zone tayo kasi bahay mo yan. Di ba? Lalo na guys, no, honestly ako, nung pagdating ng season 6, kailangan sabi ko, eto na, hataw na. Kailangan i-maximize ko yung season 6 dahil alam ko patapos na yung taon. Ayokong tatawid ng 2026 na malungkot yung bagong taon namin. Ayokong tatawid ng 2026 na malungkot yung pamilya ko. Gusto ko, di ba? Ayoko kasi ng saktuhan lang. Gusto ko talaga na literal, masayang-masaya yung mga anak ko. And honestly, di ba, na dito, na habang nandito po ako sa kanila, di ba, talagang literal, talaga nababantayan ako ng coach ko. Yung tandem naming dalawa, di ba, ni Coach Yuana, ni Coach Sian, ang bilis kong makamaximize sa kanila. Ang bilis kong makadikit sa kanila. Na every time, literal, pag may makakausap ako, member man yan or guest ko man yan, ang bilis kong makalapit sa kanila. Di ba? O, sino yung gusto na ganon? Yung alam mo yun, yung tipong pagkatabi mo na, yung mentor mo, na ma-maximize mo agad pag lalo na pag may mga kausap ka. Guest man yan or member mo. Diba? Ang sarap kaya ng ganon. Why? Kasi yan na yung cheat code mo Yan na yung support system mo Kumbaga ako, dahil po yun yung pinakaano ko na nandito na, kailangan kong i-maximize yung mentor ko. And that's the reason, diba, na every time may kausap ako, literal, diba? Oras nito. Yan. Sige, may nakaano. Pamuyot muna. Ayan. So, masarap po katandem. Bukod dun sa mga members mo, syempre, mas pinakamasarap na katandem yung mentor mo. Honestly po, nagsisimula po ako dito sa negosyo. Sobrang sarap po sa pakiramdam na until right now, nakakatandem ko po ang mentor ko. Nakakatandem ko po si Coach Yuana. And even, di ba, Coach Kat, Coach Jay, di ba, na every time ini-message ko din sila, di ba, na ma-maximize ko po yung oras nila, na ilalapit ko po yung grupo ko sa kanila, nabibigyan po ng tamang direction, nabibigyan po ng tamang guidance, yung mga members ko, even po ako, di ba, nasabi ko nga, siguro kung nasa ibang company ako, hindi ko makukuha yung ganito. Ibang mentor ako, baka hindi ko makuha yung ganito. Napaka-bless po natin, Spartan Elite, di ba? Dahil may mga mentor tayo na literal talaga sinasakripisyo din po nila yung oras nila para matulungan tayong lahat. Tama ba? Di ba? Na yung mga mentor mo, binibigyan ka ng oras para matulungan ka?
Tama ba? Sige nga. Mute mo nga yan. Yes, coach. Yes, Tama, coach. coach. Tama talaga. Yes, coach. Yes, coach. Yes, coach. Tama eh. Kaya kung may mentor ka na willing kang tulungan, guys, mahalin mo lang yung apply mo. Mahalin mo lang yung coach mo. Kasi kung meron kang ganyan, napakaswerte mo. Isa ka sa pinakamaswerte sa lahat. And honestly, sobrang swerte natin buong Spartans Elite. Why? Kasi may mga talagang tao na willing kang i-guide, willing kang tulungan para lang mabago yung buhay natin. 'Di ba? Kumbaga, sa everyday na hataw mo, kahit tapos na yung 90 days, tatawid tayo ng 2026. Ngayong December, wag mong isipin na tapos na yung 90 days, tapos na, bawal na humataw. Baka feeling mo relax ka na, okay na. Wag. 'Di ba? Kumbaga, every time na ginagawa mo to, lalo na 1 month pa bago matapos yung taon, i-maximize mo pa. Okay? Huwag kang feeling strong. Mamaya kasi, kinakaya mo mag-isa. Diba? Kasi may mga ganun tayo eh. Minsan dahil nga marami tayong alam sa ano natin, professional tayo or so whatever, minsan nakala mo kaya mo na, huwag mong isipin kaya mo na. Huwag mong isipin na alam mo na lahat. Diba? Sabi nga ng mentor natin, kung alam mo na lahat, dapat mayaman ka na. Diba? Kung alam mo na hindi ka pa mayaman, guys, diba? Huwag kang feeling strong. Magpa-guide ka. Tama ba? Oh, sige nga, taas nga dito yung willing na magpa-guide at hindi mahihiya sa mentor niya at hindi magpapaka-feeling strong. Me. Yan, nimute mo yan, huwag kang mahiya. Ako. Yan, o sino yun? O, di ba? Ako, ma'am. Ayan, go, sir. Yes, coach. Yeah. Okay? So, tandaan nyo guys, no, pag feeling strong ka, di ba? Kumbaga, sabi nga pag pakiramdam mo, kaya mo na ang lahat. Di ba? Hindi mo magagawa ng buong buo yung negosyo. Kasi, sa isip mo, kaya mo, pero every time na ginagawa mo, kaya minsan, hindi nagpe-pain yung kausap mo dahil nga feeling mo, alam mo na presentan, alam mo na gawin, di ba? So, imaginein mo, hindi nagpe-pain kasi feeling mo lang naman yun. Di ba? Ako guys, honestly, no, last day lang, grabe, nakaka-bless lang kasi dahil nga kakadikit ko sa coach ko, 'di ba literal kahit yung closing niya, kahit yung ginagawa niya pag may mga kausap siya, 'di ba? Nag-audio ko, nire-record ko yung mga sinasabi niya, word by word, kinokopya ko kasi gusto ko talagang kopyahin yung mentor ko. Diba? O ang malupit, dahil kakakopya natin sa mentor natin, natutunan na din natin magpa-on the spot sa tulong ng mentor natin. Diba? Sa tulong ni Coach Siwana. So guys, no, huwag kang mahiyang kopyahin yung coach mo. Diba? Kasi yan naman yung tumutulong sa'yo eh. Masarap sa pakiramdam na ikaw mismo, na bilang tinatandeman niya, ikaw yung nakaduplicate ng ginagawa niya. Tama? Diba? Masarap sa pakiramdam dahil na-duplicate mo yung mentor mo at may tao ka ng tutulungan, yun yung gagayahin sa'yo. Okay? Kaya, di ba, every time na dumidikit ka, kopyahin mo lahat ng dapat kopyahin sa kanya. Kasi hindi ka naman tuturuan ng ano yan eh. Hindi ka naman tuturuan ng mali yan eh. Tandaan mo, lahat ng mga ituturo niyan sa'yo, ng mentor mo, yan yung makakatulong sa'yo. Okay? Walang mali sa ituturo niya sa'yo. Kundi lahat ng mga ituturo niya, yan yung ikakayaman mo. Okay? Kaya, bawasan natin yung pride and ego natin na akala mo, di ba, alam mo na lahat, pero hindi pa pala. Okay? Kung mahiyain ka naman, tandaan mo din na kapatid ng pagiging mahiyain is the pride. Okay? Kaya dapat, ngayon pa lang, tanggalin mo na sa mindset mo yung pride and ego na nahihiya ako sa mentor ko eh. Baka busy yung mentor ko. Baka hindi ako mapansin. Diba? Hindi ka lang nireplyan agad, nagtampo ka na. Wag. Diba? Guys, tandaan mo, kung ikaw talaga alam mo yun, ikaw talaga dumidikit sa upline mo or dumidikit talaga sa mentor mo, nagiging aggressive ka dapat, ikaw mismo yung nangungulit.
hindi ka man ma-replyan agad, 'di ba? Literal, mag-message ka, tawag ka kung kailangan. 'Di ba? Mapapansin at mapapansin ka naman 'yan. Tandaan mo, hindi lang naman ikaw yung tinututukan niyan. Hindi lang ikaw yung minomonitor niyan. Okay? Kaya dito sa negosyo natin, kung sino yung pinakamakulit, sino yung pinaka-aggressive, yun yung literal na nagkakaresulta. Okay? So, guys, no, tandaan nyo, it's not all about the skills. Okay? Hindi po ito paramihan ng skills. It's all about the attitude. Papaano ka ba? Papaano mo ba tratuhin yung coach mo? Papaano ka ba maging agresibo sa coach mo? Baka ngayon nagsisik ka, nagpapaguide ka, bukas hindi. 'Di ba? Baka bukas, 'di ba? Bukas nagsisik ka tapos sa makalawa hindi na naman. Alam mo 'yon, kumbaga hindi literal na tuloy-tuloy yung hingi mo ng guidance sa coach mo. Okay? So, magpa-monitor ka. Huwag kang mahiya magpa-monitor. Kasi even ako guys, no, sa totoo lang, talagang literal kami, hindi lang sa pay-in monitor, even sa mga grupo ko, di ba, sa mga new members, ako talaga, yun yung isa sa mga naging tandem namin ng mentor ko, na every time may ginagawa kami, di ba, na ginagawa namin yung business, nanghihingi ako ng feedback, nagpapamonitor ako, or kung ano pa yung mga dapat gawin, di ba? Huwag kang mahiya magpamonitor kasi mamaya nahihiya ka na pag nabigyan ka ng feedback, di ba? Baka isipin mo, di ba? Sumakit yung damdamin mo. Baka feeling mo negative sa'yo yung feedback na ibibigay sa'yo ng coach mo. Guys, hindi. Para yun sa'yo. Okay? Kung madamdamin ka, di ba? Ayusin mo. Kasi sa totoo lang guys, ako every time na nabibigyan ako ng feedback ng mentor ko, ina-appreciate ko po yun. Literal talaga na hindi ko po siya tinuturing as a negative feedback. Laging positive feedback. Why? Kasi alam ko yun yung makakatulong sa akin eh. Alam ko, yun yung makakalakas ng puwersa ng grupo namin. Kaya every time na binibigyan ako ng feedback, kino-correct ako ng coach ko, 'di ba? Kung ano yung idadagdag, ano pa yung mga dapat gawin, talagang yes coach lang ako. Why? Sabi ko nga kanina wala naman ibibigay sa atin or walang ituturo sa atin mali. Kasi ako talaga ever since ang lagi kong sinasabi, my upline is always right. 'Di ba? Yun yung rule ko lagi. Diba? Rule number 1, my upline is always right. Rule number 2, if my upline is wrong, I go back to the rule number 1. Diba? Yun yung lagi kong sinasabi. Kasi alam ko naman tama lahat ng ginagawa ng mentor ko eh. Diba? So kung ikaw, ginaguide ka, tinuturuan ka, huwag mo iisipin na mali yung binibigay sa'yo. Or halimbawa may mga feedback, diba? Baka iniisip mo mali. Okay? Be positive. Always think positive na yan yung makakatulong para sa iyo. Ayan, nawala ba ako? Ayan, parang nawala ako? Okay, tuloy-tuloy naman. Yan. So, okay? Intense monitor, guys. Ibig sabihin, dapat nag-update ka. Dapat hindi pwede na magme-message ka lang sa coach mo, good morning. Good morning, coach. Alam mo, hindi ka na nasawa sa good morning. Wala namang masama. Kasi nag-greet ka. Diba? Pero tandaan mo, kung gusto mo talaga literal na matulungan ka ng mentor mo, dapat lagi kang nag-update. Tama. Tama. Diba? Dapat lagi kang nag-update, hindi lang good morning. Yung every ginagawa mo every day, 'di ba? Dapat binibigay mo 'yan sa coach mo. Kahit wala kang kausap or may gusto kang gawin or sa grupo mo, magpa-guide ka, mag-update ka. 'Di ba? Kasi mamaya hindi ka na nag-update sa coach mo. Kaya hindi ka na mo-monitor niya. Hindi niya alam kung may set ka ba. Hindi niya ba alam kung productive ka ba? Hindi niya alam kung ano yung needs mo. Diba? Hindi niya alam kung anong kailangan mo.
So ngayon, kung hindi ka magiging aggressive na mag-update sa kanya, baka makalimutan ka na. Diba? Sabi nga pag hindi ka nagpakita, malamang hindi ka din kikita. Okay? So kung gusto mong kumita, kailangan magpakita ka, mag-update ka. So literal, diba? Kung gusto mong sumabog ang resulta mo, guys, huwag kang mahiya mag-update. Kasi mamaya nahihiya ka dahil coach, wala naman akong kausap, wala akong set, wala akong ma-approach. 'Di ba? O paano ka magkakaroon nga ng kausap kung ikaw mismo hindi ka nagtatanong sa coach mo? Hindi ka nag-a-update kung ano ba yung pwede niyang maitulong sa'yo? Ano yung needs mong gawin? Pwedeng-pwede naman niya ibigay yun sa'yo Kaya nga, 'di ba? Right source. Sino ba yung source mo? Sige nga, unmute ka nga. Sino ba yung source mo? 'Di ba? Yung mentor. 'Di ba? Yung coach mo. Coach Jillian. Hindi ka naman pwede mag-update sa member mo Member, wala akong kausap ngayon. Ikaw ba meron? Oo, di ba? Crossline. May set ka ba ngayon? Oh, di ba? Baka nag-share ka sa nag-update ka sa crossline mo, sa member mo na wala kang set. Pero hindi ka nag-update sa mentor mo. Wag. Okay? So, guys, tandaan nyo. Diba? Pag hinahataw mo to, na pag napanghihinaan ka kasi wala kang kausap, tandaan mo, 'di ba? Lagi natin sinasabi, if you feel down, go up. Okay? Pag sa tingin mo, kailangan mo ng tulong ng mentor mo, humingi ka, ask for help. 'Di ba? At pag natulungan ka na, okay ka na, mataas ng energy mo. Okay? O, anong gagawin? 'Di ba? If you feel up, go down. I-share mo na 'yan sa mga members mo. Okay? Huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Again, ask for help. Hindi po masama humingi ng tulong lalo na kung kailangan mo naman. Okay? Hindi po yun kahihiyan sa sarili mo. Okay? Kasi baka nahihiya ka. Tandaan mo again, sabi nga, pag nahihiya, ano uli? Pride and ego yan. Okay? Allow yourself to be fully guided. Pinaka-importante po yan sa lahat. Kung gusto mo talagang magka-big break sa ganitong negosyo. Okay? So, syempre, ayan, pangalawa, know your strengths. Di ba? Ayan. Know your strength. Offline strength, online, di ba? Or use both to your advantage. Guys, honestly po, tawag dito, sumali po ako sa business way back 2019. So, wala pa po pandemic, okay? 2019 po ako sumali. Nakilala ko po si Coach Juana February 14, di ba? Ano pa yan? Araw ng mga puso nyo. Araw ng mga puso. Sumali ako February 14, 2019. So, ang malupit po, di ba? Wala pang pandemic. During that time, saktong-sakto, pagkasali ko, yun po, yung tinuruan po sila ng program. Di ba? Siyempre, ano ko na dito, shout out ko, Coach Yuki Ordas, di ba? Isa po sa tumulong po sa Dream Chasers para po dun sa program, di ba? And honestly po, pagka-join ko, yun yung program na tinuro po sa amin. Di ba? Ng mga coaches na kung saan, yun po yung na-adapt ko na sistema. Okay? Ang malupit po offline. That time, wala pong Zoom. Di ba? Ngayon kasi marami tayong international. Because of after the pandemic. Di ba? Kasi pandemic, nauso ang Zoom, nauso yung video call. Dati po nung wala pang pandemic pag may tumawag sa akin, literal, hindi ko po sasagutin niya kasi nahihiya ako. Di ba? Hindi po ako maano sa camera. Ang malupit po, dahil yan po yung na-adapt ko na sistema, the offline, di ba? Diyan po kami mas lumakas. Diyan po mas bumulusok din yung income namin. Kasi literal talaga offline namin ginagawa. Okay? Ang malupit, nung dumating yung pandemic 2020, ayan na. O, di ba? Nag-online na. O, sige nga. Si taas dito yung mga pandemic baby. Yung sumali ng pandemic. Di ba? O, marami dito na sumali na ng pandemic. Tama?
Okay? Even after the pandemic, guys, until right now, di ba? Kumbaga, mga onliners na, iba't ibang bansa na, iba't ibang lugar na sa Pilipinas. Dati, nung offline po kami, pag may nag-inquire po sa amin, taga Mindanao, taga Visayas, or taga Luzon, basta hindi namin kayang puntahan, hindi po namin yan kakausapin. Okay? Ang kinakausap lang po namin, yung mga kaya lang po namin puntahan. Okay? Pero, nung dumating yung time ng pandemic and after the pandemic, kahit saang lugar ka pa, kahit saang sulok ka pa ng Pilipinas or kahit saang sulok ka pa ng mundo, kayang-kaya na natin kausapin. Kaya, sa totoo lang guys, di ba, use both to your advantage. Pwede mong gawin offline and through online. Ako guys, di ba, dahil nga parehong strength ko na siya, nagagawa ko offline ng business, nagagawa ko rin ng online. Pero dahil nga, syempre, ako talagang mas offline ako. Baga, ang paa ko po, di ba? Kaya nga may nunal ako sa paa eh. Hindi po mapakali ang paa ko. Kalad ka rin po ako. Kaya kahit saan, halimbawa, may ano sa Rizal, may latag sa Rizal, pupuntahan namin, lalo na pag maraming guest, di ba? Pupunta kaming Antipolo, di ba? Nung pandemic, pumupunta pa kami ng Sorsogon, pumupunta kami ng Bicol, pumupunta kami ng Isabela, literal talaga. Ganon yung hataw na ginagawa namin. Until right now, kahit offline po, master na master ko po ang pag-offline. Okay? Kasi yun yung po yung pinakamalakas na strength ko. Yung offline. Okay? Pero, nagagawa ko din po through online. Kagaya nito, di ba? Nag-online tayo. Oh, di ba? Nagulat kayo. Angel Rabal pala yung kausap niyo, di ba? Nakakatawa ko lang kayo kasi parang seryoso kayo. Marami ba kayo guys natututunan? Sige nga, unmute nga kayo guys. Unmute kayo. Yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Meron, Coach. Coach, yes, coach. Coach, loud and clear. Yan. Tandaan niyo guys, di ba? Kahit offline mo man hinahataw yung negosyo natin, it's okay. Lalo na kung yung mga kausap mo ay malalapit lang sa'yo, it's okay. Lalo na kung katabi mo ko, teacher mo yan, tapos ang malupit, inaral mo ng mabilis yung negosyo, natutunan mo na maglatag, at nakadikit na sa'yo yung ano mo, pwede mo naman na i-offline yun eh. May kausap ka, nag-online sa'yo, may kausap ka, nag-house sa'yo online sa ibang bansa, tapos alam mo na magpalatag, oh guys, pwede mo na natagan niya through online, Zoom, di ba? O ang malupit, kung hindi ka pa marunong maglatag, babalik tayo doon sa number 1 na tinuro ko sa inyo. Magpa-guide ka pa din sa mentor mo. Okay? Huwag kang mahihiyang humingi ng tulong. And, Zoom na lang yan mga kapatid. Okay? Pwede ba lahat ng mga nandito kahit Zoom na lang, online? Wag kayong kumbaga, wag yung katamaran or wag yung tama ba yung words ko, 'di ba? Wag yung yung dahil nga online na lang tapos hindi niyo pa gagawin, 'di ba? Kasi syempre, kumbaga, ito na nga yung natin kahit sang kahit sang lupalop ka ng ng Pilipinas o ng mundo, magagawa mo yung negosyo. Kumbaga, magiging lakas mo siya. Kaya nga imagine niyo na lang guys, Coach Sheila Saldino niyo na lang. Oh. Ang strength niya online. Ang malupit, majority ng grupo niya ngayon, puro mga OFW. 'Di ba? Ngayon may bago na naman siya from Japan, 'di ba? Yung nag-iingay, mga Taiwan, meron ding Israel, 'di ba? Yung sa Macau ko kasi umuwi na eh. Umuwi na yung taga Macau ko, 'di ba? Coach. Guys, tandaan nyo, 'di ba? Gawin yung advantage yung offline and online. Gawin yung advantage na kung true online man yan, literal Zoom na lang yan, kakausapin mo na lang. Diba? And honestly guys, no, lalo na kung ginagawa mo to, kung offline, kung hindi mo pa kayang mag-offline, tapos nandiyan naman na yung guest mo, huwag kang mahiyang hingi ng tulong sa mentor mo. Kasi powerful din. Pinaka-powerful din po na ginagawa natin pag offline. Siyempre, kasama mo na yung yung guest mo. Di ba? Kami kasi, kaya masaya ako pag offline kong ginagawa. Natatapik ko. Di ba? Nahawakan ko sila. Ang malupit, nakakamayan ko. Nako-congrats ko talaga. Shake hands.
Yun yung kung bakit kung bakit masaya din mag-offline. Diba? Kasi talagang, makaka one-on-one mo talaga literal face-to-face eh. O, pag online naman, tandaan nyo guys, no, syempre offline or online, kailangan nyo pa rin gawin yung ABC rule. Hindi pwedeng online, tapos, di ba, baga, hindi mo na ma-master yung pag-ABC rule. Lalo na kung kasama mo yung mentor mo dyan. Mamaya, ikaw mismo, naka-off cam ka pag tinutulungan ka ng coach mo. Di ba? So, guys, tandaan nyo, di ba? Offline or online, alamin mo kung saan ka mas komportable. Alamin mo kung saan ka mas malakas. Okay? Kasi kahit both man yan, yan pa rin yung magbibigay sa iyo ng resulta. Okay? Kung halimbawa may kausap ka na online, ibang bansa or ibang lugar, malayo sa'yo, di ba? Huwag kang mahihiyang maghingi ng tulong sa coach mo. Okay? So, pangatlo, yan. Focus on the right market. Okay? Sige nga guys, unmute kayo guys. Basahin nyo nga. Pakibasa. Focus on the right market. Focus on the right market. On the right market. Okay? So, syempre guys, no, sabi nga, know your target market, di ba? So, literal guys, sa totoo lang ha, dahil nga kanina naikwento ko sa inyo, during that time ng pagkasali ko, ang unang naturo talaga sa amin is yung program. Okay? Dahil program, pinakamalakas po talaga na ginagawa namin noon pa is yung pagmamarket po ng mga government employee. Okay? So, ngayon kasi, dahil nga online, pwede ka nang mag-ads. Pag may pera ka, pwede kang mag-ads. Marami kang pwedeng gawin. Okay? Pero, dahil nga organic ang ginagawa ko, ito po yung nagpalakas din ng season 6 ko. Until right now, yan po yung ginagawa ko literal. Okay? So, imagine niyo na lang po, sa target market, guys, huwag kayong malilito dyan. Marami kasing nalilito. Okay? Huwag kayong malilito. Kailangan alamin mo kung ano ba yung tamang market para sa'yo. O, for example, sa mga teachers na nandito, sige nga, taas nga ang kamay ng mga teachers na nandito. O, di ba? Maraming mga kaguruan. Guys, tandaan mo, di ba? Ako, kung teacher ka, ang pinakatamang market para sa'yo, of course, yung kapwa mismo teacher. Di ba? Kasi, teacher na yan eh. Baga pareho na kayo ng yan eh. Pareho na kayo ng profession yan. At sobrang makaka-relate yan sa'yo. Once na kinakausap mo na yan. Okay? So, guys, no, yun yung pinaka na-appreciate ko dito sa business. Kasi, yan yung unang naturo talaga sa akin ni Coach Juana. So, until right now, majority ng mga sa akin, sa ibang linya ko, ang tinutulungan ko bukod sa international, puro mga teachers. Okay? Puro mga teachers po ang minamarket ko. Yun yung para sa akin. Pero, again, hindi po ako teacher, OFW po ako, di ba? Pero dahil yun yung naging lakas ko, yun yung naging strength ko, dun po ako mas nakafocus. Okay? Pero, again, kung teacher ka, guys, tandaan mo, maximize mo yung pagiging guro mo. Kung pulis ka, maximize mo yung pagiging pulis mo. Kung OFW ka, maximize mo yung pagiging OFW mo. Why? O, halimbawa, for example, 10 years ka na sa ibang bansa. Diba? Ilan yung mga kapwa mo OFW na kakilala mo dyan? Ang malupit, baka may mga page pa kayo o group page pa kayo na nagkakausap-usap pa kayo ng mga kapwa mo OFW, for example, sa Japan. O, for example, sa Taiwan, may mga page kayo. O, pag pulis naman, di ba, ang dami-dami yung page. Kumbaga guys, no, i-maximize mo yung kung anong profession meron ka, kung anong work mo meron ka ngayon. Diba? Kasi ako, hindi man ako guro, pero dahil yun yung tinuro sa akin, yun yung na-adapt kong sistema, kaya yun yung mas ginawa ko. Diba? Kaya ako, na mga tinutulungan ko halos dito is puro mga teachers. Diba? Meron akong Team Rizal, may Team Isabela ako, meron akong Team Bicol. Baga, guys, yun yung pinaka ginagawa ko. Okay? And syempre, bago mo alamin din yung market mo, guys, tandaan mo, hindi mo dapat baliwalain
yung importance ng pagpo-prospect list. Okay? Kasi mamaya, humahataw ka, iniisip mo kung sino yung market mo, pero wala ka naman palang prospect list. Di ba? Mamaya, ginagawa mo yung negosyo, lalo na sa mga bago na nandito gusto mong hatawin, gusto mo nang gawin, gusto mo nang mag-invite, gusto mo nang approach. Pero ang tanong, may prospect list ka na ba? Baka wala pa. Okay? Importante po yan. Bago ka man or luma. Diba? Kasi mamaya, hindi mo tinitingnan din yung prospect list mo. Ang malupit, kung teacher ka, diba? Sino yung class A mo dyan? Sino yung class B mo? Sino yung class C? Diba? Nasa po natin yan? Nasa Formula 4 po natin yan. Kasi mamaya, hindi mo ginawa yung prospect list mo, hindi mo alam kung sino yung uunahin mo. Pero again, diba? Pag nag-focus ka sa market mo, target market mo, focusan mo na yan. Pero sa mga bago na nandito, ako, I fully suggest sa mga bago na nandito, guys, okay? Bago ka mag-focus dun sa market mo, tapusin mo muna lahat ng mga warm market mo. Warm and hot market mo. Okay? Kasi ako, before, nung nag-start ako sa negosyo, isa sa mga, hindi naman regrets, di ba? Kumbaga, dahil nga inuna ko yung puro mga cold market ko, nakalimutan ko na yung mga hot and warm market ko. Okay? Kaya after a year, doon na sila doon ko na nung pina-realize sa akin ng coach ko, 'di ba? Na dapat binibigyan din priority yung mga hot and warm market. Kasi baka nakakalimutan na natin. Minsan kasi may mga hot and warm market tayo na hindi sila nag-i-inquire or hindi sila nagtatanong sa iyo. Or minsan, madalas, nahihiyayan sila magtanong sa iyo. Okay? So, pwede mong i-approach muna yung mga hot and warm market mo. Lalo na sa mga bago na nandito, guys. 'Di ba? So, again, 'di ba? Kailangan meron kang prospect list. Okay? Importante po ang prospect list. Ilagay mo diyan yung class A, yung class B, yung class C. Sino ba yung class A? 'Di ba? Yan yung mga mas ahead sa iyo, yung mga business owner, yung mga basta yung mga mas mapepera pa. Okay? Yung mga kayang-kaya mag-diamond account. Okay? Sino gusto ng diamond? 'Di ba? So, ilista mo 'yan. Okay? Class B, yan na yung mga kapareho mo. For example, teacher 1 ka, police ka, di ba? Yan na yung mga ka-level mo. Okay? Yung class B, yun yung mga mas mataas ka sa kanila. For example, mga online seller, mga housewife, di ba? So, guys, kailangan mo, hindi mo mawawala sa inyo yung prospect list niyo. Okay? So, and syempre, yun nga, nasa pagmamarket mo, target market mo, huwag kang malilito dyan kasi mamaya, ngayon nag-focus ka sa teacher. Tapos bukas, bukas magpupulis ka. Tapos, sa makalawa naman, mag-OFW ka, o labo-labo na. Hindi mo na alam kung sino yung uunahin mo. Okay? So, marami ba kayo natututunan, guys? Yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. Malinaw po. Nakakatulong ako sa inyo, So, syempre, guys, kailangan, lalo na, yan. Kung nagsisimula ka na mag-approach, nagsisimula ka na mag-invite, ako, I truly suggest, di ba? Kung ikaw yung isa sa mga, hindi ka ma-approach or hindi ka maboka or hindi ka masalita or hindi ka madaldal or hindi ka palang ngiti. Guys, ngayon pa lang, maging friendly ka na. Okay? Kailangan, every time na may mga nakakausap ka, di ba? Ngitian mo lang. Diba? Kung co-teacher mo yan na hindi mo pa ka-close, ngitian mo na. Kung policeman yan na hindi mo ka-close, diba? Kaibiganin mo na. Dapat maging friendly ka. Guys, ako sa totoo lang, diba? Every time na pag nasa labas ako, pag may mga nakikita ako na mga teacher, ang mata ko niya nagniningning na. Diba? Nagniningning na ang mga mata ko pag nakakakita ko ng teacher. Lalo na kung walang kasama yan. Literal talaga pag walang kasama yan, tatabihan ko na yan. Minsan kami ni Coach Harry, di ba?
pumunta kami sa isang mall. Ang malapit, may nakita kaming teacher kumakain mag-isa sa KFC. Oh, kunwari ano kami, tawag dito, yung lamesa, dahil nga sa KFC, di ba, yung lamesa nila parang harapan. Oh, ngayon, ang ginawa namin, umupo kami. Oh, ngayon, chinika-chika namin. O, di ba? Hiningi namin ang Facebook account. Guys, hindi namin po nilatagan ha. Again, hindi po namin nilatagan. Mamaya, may makita ka lang na kapwa mo teacher, kapwa mo pulis, nilatagan mo agad. Wag muna. Kaibiganin mo muna. Kunin mo muna yung Facebook account. Okay? Kasi mamaya, binigyan mo kung may ang tawag doon, yung calling card, di ba? Inano mo agad na nagne-negosyo ka, ma-off agad yun sa'yo. O kaya, di ba, sa mga nandito, kailangan maging friendly ka. Kung hindi ka mabait, kailangan magpakabait ka na. Okay? Kasi po, ako dati, nung wala pa ako sa negosyo, bukod sa mahiyain, di ba? Pag hindi mo ako kinausap, hindi din kita kakausapin. Ganun po ako. Ganun po ako kalala dati. Okay? So ngayon po, dahil naging madaldal na tayo, every time may nakikita kami, lalo na kung mag-isa lang yan, chichikahin na po namin yan. Kukunin na agad namin yung Facebook niyan. Hindi po kami nahihiya. Okay? So, yun. Kaya guys, no, sabi mo nga sa sarili mo, magiging friendly na ako. Magiging friendly na ako. Okay? So, Friendly na ako. okay. So, guys, no, mabilis lang naman actually yung topic ko. Ayoko ubusin yung oras nyo. Okay? So, syempre, pang-apat, okay, stay consistent. Alright, so, syempre guys, no, sa totoo lang, alam ko naman, madalas yung naririnig, maging consistent ka lang, di ba? Tuloy-tuloy mo lang, huwag kang kumbaga guys, pinaka-importante din talaga yung pagiging consistent mo sa sarili mo. Unang-una na dyan, di ba? Nakalagay dyan, di ba? No complacency, di ba? So ako guys, sa totoo lang, di ba? Sabi ko nga, pag nasa bahay ako, diba? Kumbaga comfort zone ko yun. Lalo na tayong lahat naman pag nasa comfort zone tayo. Diba? Full-time ka man o part-time. O for example, part-time ka. After your work, ano yung next na gagawin mo? Ano na yung gagawin mo? Business mode ka na ba? Nanay mode ka na ba kung may mga nanay dito? Diba? Or kung alam niyo naman lahat diba? Kumbaga alam nating lahat na after natin, marami tayong mga pwedeng gawin. Ang tanong, ano yung ginagawa natin? Naka-comfort zone ba tayo? Or business mode ka na? Diba? Kasi guys, ako, sa totoo lang po, meron din po ako, hindi naman po ako perfect. Diba? May mga times po talaga na naku-complacent ako sa sarili ko. Okay? Lalo na kung nasa comfort zone ako. Okay? Kasi syempre, bahay ko na yan. Nandiyan dyan lang, malapit lang naman ang kama ko, ang kwarto ko. Diba? O minsan, kahit na sabihin mo productive ka, coach, tawag dito, namumrospect ako. Mamaya namumrospect ka nga, pero nakahiga ka. Kasi malapit yung kama. Diba? Malapit lang yung kama eh. Diba? O, kaya, literal talaga na dapat hindi natin inaano din sa sarili natin yung complacent tayo. Or even, lalo na kung may pera ka pa, di ba, mataas pa yung sahod mo, baka okay lang sa'yo kasi, may sinasahod ka pa. Okay? O baka wala na, pero complacent ka pa rin. Dapat hindi. Okay? May sahod ka man, may kinikita ka sa work mo or wala, full-time ka man, guys. Kasi minsan, kahit full-timer, guys, di ba, dahil nga wala ng trabaho, di ba, kumbaga, anytime, pwedeng gumising, nako-complacent ka na, nako-comfort zone ka na, kaya okay lang sa'yo. Diba? So, dapat hindi ka mako-complacent sa sarili mo. Okay? Tandaan nyo, laging dapat sinasabi mo sa sarili mo, may pera ka man o wala, bawal kang tamarin. Okay? Sige nga, sabi mo sa sarili mo, bawal akong tamarin. Bawal akong tamarin. Bawal akong tamarin. Bawal tumamad. Bawal akong tamarin. Bawal tamarin. Bawal ang tamad. Guys, tandaan nyo, di ba? Kung hindi ka man nahihirapan ngayon, tandaan mo lagi, may mga taong nahihirapan dahil sa'yo. Okay.
Kasi mamaya hindi mo pa sinasagad kasi okay ka pa. Eh paano pag dumating yung time na emergency, knock on wood, tapos kinailangan mo ng pera? Guys, may mga ganong pagkakataon na. Diba? Dahil hindi mo sinagad, dahil hindi mo pa sinipagan, nagkaroon ng emergency. Ngayon, sasabihin mo, sana pala sinipagan ko. Sana pala binigay ko yung best ko. Guys, honestly, nangyari po yan sa akin. Hindi naman ako sa complacent. Pero before, na nagsisimula ako, pinangako ko nun sa lola ko, 'di ba? Nasabi ko, "La, pag kumita ako dito, bibigyan kita 500 a week." 'Di ba? Pag kumita ako, pabibigyan kita 500 a week. Ang malupit, dahil hindi pa ganun kasabog yung resulta ko, hindi pa ako ganun kumikita. Imagine niyo na lang kinuha yung lola ko. Yung pangako ko sa lola ko, hindi natupad. 'Di ba? Tsaka ko na-realize na dapat pala mas sinipagan ko pa. Dapat pala mas literal talaga. Na alam mo yung grind ko talaga, yung hataw talaga, dapat sinagad ko, tinuloy-tuloy ko. Pero, dahil hindi ko nagawa yun, hindi ko naibigay yung pangako ko dun sa lola ko. Kaya after nun, tinaga ko talaga sa bato na hindi ako pwedeng tamarin. Hindi pwede na hindi ko maibigay sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa magulang ko, lalo na may parents pa ako. Hindi pwede na hindi ko maibigay yung deserve na buhay para sa kanila. Kaya ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko, every time na feeling ko complacent ako, feeling ko comfort zone ako, hindi pwede na tamarin ako. Kaya nga, guys, mas pinili ko, di ba, kahit nakakahiya, talagang inano ko na ngayong season 6, kasi gusto ko pang mas umano yung resulta ko, mas lumaki yung resulta ko, ayoko ma-complacent. Ang malupit, di ba, no, nandito na ako, kila Coach Siwana, guys, hindi ko to baluarte. Pag tamad-tamaran ako, nakakaya. Di ba? Yung daily routine ko, guys, doon po mas na ano yung routine ko. Every time nagigising ako, 'di ba? Anong oras ako gigising? Anong oras ako matutulog? Sagad kung sagad. 'Di ba? Kumbaga, sinasabayan ko talaga yung hataw ng mentor ko kasi nakita ko yung coach ko eh. Sunod-sunod yung on the spot, sunod-sunod yung mga pay-in niya. Sabi ko, hindi pwede na hindi din mangyari ito sa akin. Diba? Natutulog sila ng late. Kaya ako, dahil nandito ako, hindi pwede, nagigising ako ng tanghali na. Literal talaga na maaga pa lang gising na ako, nag-prepare na ako, may kausap man ako, wala. Kasi pag gumising ako ng maaga, wala man akong set, wala man akong kausap, hahanap ako para hindi nakakahiya. Okay? Na-stretch talaga ako, literal. Diba? So, anong oras ako natutulog? Kahit late night na yung coach ko eh. Kumbaga, hanggat hindi umaakyat sa kwarto yung coach ko, hindi din ako matutulog. Hindi din ako aakyat. Diba? Ganun po yung hataw namin dito. Kasi nga, bawal akong tamarin. Diba? Sabi ko naman sa sarili ko, okay lang naman kahit kahit na konti lang yung tulog eh. Mas masakit pag wala nang gising. Anong gusto natin? Wala nang gising o konti lang tulog. Kahit konti lang tulog, okay lang. May barley naman eh. Di ba? Okay lang yun. Dahil sa na-stretch ako, ngayon, ang daming kausap. Kahit hanggang madaling araw, may mga kausap. Di ba? Pagkagising pa lang, kung ano nun mga ginagawa ko, yung daily activities ko, yung planning ko, every day, every week, nagagawa ko. Diba? Wag mong kakalimutan magplano. Kasi mamaya matutulog ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo kinabukasan. Ang alam mo lang, kung part-time ka, baka alam mo lang magtatrabaho ka. Kung full-time ka, ang alam mo lang, gigising ka, tapos yun na yun. Lalo na kung full-time ka guys dapat ikaw yung pinaka-stretch din. Kasi full-time ka na. Diba? Kung ito na yung pinaka-bread and butter mo, kasi ako ganun eh, bread and butter na namin to eh. Pag tamad ako, wala kami kakainin. Pag hindi ako umata, wala kakainin yung mga anak ko. 5 po yung anak ko eh. 2 years old po yung bunso ko. Ang malupit yung bunso ko po. Gusto nun, laging kinakain, puro mga fast food. Diba? Babawiin na lang sa barley. Diba? Maluho po yung bunso ko kasi pinangalan ko ba naman sa mga mentor natin eh.
Diba? Joanna Katrina yung pangalan ng anak ko. O ngayon, na-spoiled. Diba? So, bawal ako maging tamad kasi may anak ako na-spoiled. Diba? So, guys, no, tandaan nyo, lalo na kung part-time ka man or full-time ka, alam mo dapat yung daily routine mo. For example, kung part-time ka, di ba? Laging sinasabi sa atin, time management. After your work, ano yung gagawin mo? After your work, di ba? Bigyan mo ng isang oras yung sarili mo for your family, magluluto ka, asikasuhin mo yung mga anak mo. After, magano ka na, business mode ka na. Di ba? Anong oras ka natutulog? Anong oras ka nagigising? Guys, kahit konti lang yung tulog mo, okay lang. Worth it naman lahat ng sakripisyo mo pag rumisulta ka eh. Hindi naman para sa sarili mo, kundi para din sa family mo eh. Okay? Kailangan, yung plano mo every day, every week, kailangan nalilista mo yan. Ano yung goals mo every day, every week? Ano yung target goal mo? Baka gusto mo natatapos na lang yung whole day, hindi ka naging productive. Matatapos yung whole week, di ba? Kahit isang pain, kahit isang tao, kahit platinum, wala ka. Kasi hindi nakaplano. Kasi hindi mo ginawa yung best mo. 'Di ba? Kasi hindi mo ginawa or literal na ginusto mo na maging productive ka everyday. Okay? Kailangan guys, 'di ba? Maximize mo yung everyday na ginagawa mo. Kahit full-time or part-time ka. Kasi sa totoo lang ako, guys, no, until right now, sobrang inspired ako. Coach Teresa Caranza nyo na lang, simula nung nagsimula siya. 'Di ba? 1 year and a half. Guys, part-time niya ginawa yung negosyo, back-to-back top 1. Ang malupit, part-time yan. Alam naman natin lahat, Coach Teresa Caranza nyo, galing yan sa pinagdaanan niyang sakit. 'Di ba? Cancer survivor. Pero bakit nagawa niyang kumita in 1 year and a half, 3.1 million pesos? Kung guro ka, masasabi mo talaga na bless si Coach Terenyo. Why? Kasi ginusto niya yung resulta niya ngayon eh. Ginawa niya yung best niya. Dahil alam niya sa sarili niya, nauubusan na siya ng oras. Diba? Thank you, Coach. Love you, Coach Tere. Diba? Every day counts. Diba? Kung sasayangin mo yung oras mo ngayon, baka bukas, may regret ka na sa buhay. Kung sasayangin mo yung everyday activities mo na binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ito ang gawin mo, pero hindi mo ginawa, malamang sa malamang, hindi na ulit ibibigay yan sa'yo. Diba? So kung ikaw, malakas ka pa, diba? Kaya mo pang humataw, kaya mo pang sumagad, guys, gawin mo na. Kasi even ako, sabi ko sa sarili ko, nauubusan na din kami ng oras. 36 years old na ako. Nakalock in na ako na after 4 years, pag 40 years old na ako, gusto ko literal talaga, liquid na ako. Diba? Yung tipo talaga, nasa magandang bahay kami, diba? Yung savings namin, umaapaw. Yung mga members namin, masagana na din ang buhay. Marami sa grupo ko, marami na nakabili ng sasakyan. Yun yung vision na nakikita ko after 4 years. So even ako sa sarili ko na kailangan, bilisan ko na. Bilisan ko pa. Ngayon pa lang, isang buwan pa bago mag 2026, hindi ako papayag na hindi maganda yung pasok ng 2026 sa amin. Hindi ako papayag na dahil December, marami nagpa-party, 'di ba? Maraming okay na. Hindi ako papayag na ako. Ganun din ang gagawin ko katulad ng ginagawa nila. Kaya ako, literal, hahataw at hahataw ako. Diba? Ikaw ba? Hahataw ka this December? Yes. Yes. Yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. Kasi tandaan, it's not all about the income. It's all about you na pwede mong maibigay yung deserve na buhay para sa family mo. Kung gustong-gusto mo na talaga makawala dyan sa sitwasyon mo ngayon. Okay? Kasi baka nangangarap ka, nagbivision ka, na gusto mo nang makawala sa loans, gusto mo na maiyahon sa kahirapan yung pamilya mo, pero ang tanong, may ginagawa ka ba?
Ang tanong, everyday ba minamaximize mo? O baka nagsasayang ka ng oras? Okay? Kasi ako guys, sa totoo lang, sa mga members ko, part-time, sinasabi ko sa kanila kahit 2 tao lang a day. Pero kung consistent mo yung ginagawa, imposible na walang mag-pay-in dyan. Sinasabi ko sa kanila, minimum 2 na lang ha. Imposible talaga walang mag-pay-in dyan. Kung part-time, kahit sabihin na lang natin 3 na lang. 3 tao a day. Imposible walang mag-pay-in dyan. Imposible na wala kang matulungan dyan. Napaka-imposible po nun. Kung consistent mo siya ginagawa. Guys, possible na kung consistent ka, diba, kahit 3, 2 pa yan, pero tuloy-tuloy mong ginagawa, productive ka everyday, guys, tandaan mo, may mga tao kang matutulungan. Okay? May magtitiwala at magtitiwala sa'yo. Pero it depends upon on you. Kung didesisyonan mo talaga na ikaw mismo, literal, ginusto mo na talaga, ready ka na, tamang tao ka na. Kasi mamaya, gusto mo lang, di ba? Gusto mo lang na mag-invite, mag-recruit, pero dahil hindi ka pa tamang tao, kaya hindi pa binibigay sa'yo. Di ba? Kaya guys, kung gusto mo talaga na magkaroon pa ng resulta at makabawi ngayong December, eto na yun. Eto na yung chance mo para sipagan mo na ngayon. Kasi guys, patawarin mo na yung sarili mo, tapos ng season 6, pero hindi ibig sabihin nun, tapos na yung laban mo. Okay? Hindi ibig sabihin nun, tapos na yung gagawin mo. Dahil may mission ka pa. Ang mission mo ngayon, pasayahin yung pamilya mo. Ang mission mo ngayon, pasayahin yung mga anak mo, pasayahin yung magulang mo, kung ano yung pwede mong ibigay sa kanila na hindi pa nila nararanasan ever since dahil hindi mo pa naibibigay. Ngayon mo na ibigay. Okay? So, kaya guys, no? Sige nga, taas nga ang kamay. Sino ang gusto na masarap ang December? Unmute mo yan! Let's go! Coach! Coach, no to 500. Coach! Okay? Huwag ka lang mawawala ng Coach! Maging masaya. patahan. Hindi kasya ang 500, Coach. Tama, hindi kasya ang 500. Huwag kayong maniniwala sa 500 na yan. Okay? Bibigyan natin sila ng 500 at pagkasyahin nila yon, diba? So, ayun, ako sobrang grateful and blessed ako. Sa totoo lang, guys, naranasan ko na din dito mag-top 20 sa company natin. Diba? Sabi ko nga, hindi naman mangyayari lahat yon, diba? Right now, last October, top 32 po tayo. Tapos naging top 2 tayo last October. Hindi po mangyayari yon kung hindi po dahil sa desisyon ko na trabahuin ko talaga. Diba? Sa desisyon ko, mapa-offline man yan or online man yan, gumagastos ako, alam mo yun, talagang tumataya ako para lang talagang makahataw kami. Diba? Alam niyo po yun, naiyak ako. Naiyak ako. Hindi, kasi ako, sabi ko nga, ito yung first time ever ko na ginawa ko sa buhay ko, yung sakripisyo namin ni Coach Harry, 'di ba? Para sa mga anak namin. Kasi gusto ko literal talaga maibigay yung magandang buhay sa kanila. Ngayon yung decision ko ngayong season 6, 'di ba? Every weekend lang po ako umuwi ng bahay. Minsan yung mga anak ko sinasabi, "Mama, kailan ka uuwi? Mama, hindi na kita nakakasama." Alam niyo, sinasabi ko lang sa kanila, okay lang yan, worth it to. Sakripisyo lang. Nangangako ako sa kanila na after this season 6, may regalo ako sa kanila. Diba? Ito, pinapakita ko po sa inyo yung hataw na ginawa namin, yung pagpupuyat namin, everyday, kasama ko po yung mga members ko. Kasi po, hindi ko po ina-acknowledge lang yung sarili ko sa sipag na ginawa ko po. Ina-acknowledge ko din po yung mga tao na, alam niyo po yun, na sinipagan din nila, yung mga members ko, mga leaders ko. Diba? May umuwi pa from Macau para mag-full-time na. May mga members kami na literal, wala pang latag, nagpe-pay-in na. Sobrang blessed po ako doon.
Dahil yung intention ko po clear, 'di ba? Na lagi ko pong sinasabi sa mga tao na yung pera mo na ilalagay mo dito, given yan. Pero ang hihilingin ko, yung tiwala na ibibigay mo sa amin, sa akin. Kasi yun yung makakatulong po. 'Di ba? Dahil kung ibibigay nyo po, ibibigay ng mga taong kausap namin, yung tiwala, mas kayang-kaya ko po ng tulungan. Kasi po dito sa Spartans, hindi po tayo dito puro pay-in lang. Okay? Hindi po tayo mag-invite ka para lang kumita ka. Okay? Baka ang gusto mo, kaya nag-i-invite ka kasi may cash is king. Nag-i-invite ka kasi marami kang pairing. No. Hindi po ito para lang sa income or kikitain mo. Ang goal mo dito is yung may mabago kang buhay. Hindi po ito paramihan ng direct. Paramihan po ito ng mga taong matutulungan. Kaya po, 'di ba, sa mga members ko na nandito, deserve nyo po, 'di ba? Nasabihin ko po na sobrang proud ako sa inyo. Kasi kahit na, sa totoo lang po, kahit na yung mga members ko, 'di ba? May yung iba, may mga edad na, hindi nalalaban nila, pupunta ng office. Yun po yung ina-acknowledge ko na sabi ko, sobrang blessed ko sa mga members ko. Hindi po ako magkakaresulta na on my own. Siyempre po dahil din yung sa mga members ko. Yung hataw na ginagawa nila. Sa ibang bansa, international, magkakaiba kami ng oras. Nagpupuyat every meeting. Di ba? Sobrang po ako dun. Kaya kung ikaw, may mga members ka na nilalaban, di ba? Nilalaban nila para dun sa pangarap nila, tulungan mo, ilaban mo din. May food ka pagdating ni Ate Tine. Yes, may food. Di ba? Kasi tandaan mo guys, no? Hindi to about sa ranking. It's all about the building. Yun po yung tinatak sa akin, yun yung in-inject sa akin ng mga mentor ko. It's all about the building. Kasi ang ranking, oo, magkakarank ka. Pero, yung mga taong matutulungan mo, kung mabibuild mo yan, mapaparami mo yung mga taong matutulungan mo, mamahalin ka ng mga yan. Tama nga. Tama guys? Diba? Kaya, Yes, Coach. Thank you, Coach. Thank you so much. Love you, Coach Erica. Love, Coach. Love you. Kahit isa pa lang yung tinutulungan mo guys, mahalin mo yan. Ako nga, sinasabi ko nga sa iba eh. Kasi yung iba nalulungkot kasi walang pumapasok na puntos. Strong leg daw. Diba? Guys, kahit strong leg yan, mahalin mo yan. Kasi yan yung magpapayaman din sa'yo. Diba? Binigyan ko nga coach ng flower eh. Yes, Coach. Binigyan ng flower. Ayun. So, guys, and syempre, sipagan mo lang. Tandaan mo, sabi ko nga, kahit isa pa lang yung nagtiwala sa'yo, kung tutulungan mo naman yan, dadami din yan. Diba? So, syempre, hatawin mo para sa family mo. Sakripisyo muna, guys. Sakripisyo muna. Worth it naman lahat yan pag nagsakripisyo ka eh. Diba? Ako sa totoo lang, every time minsan na may mga birthdays, may mga anniversary, 'di ba? May mga ano kami na hindi po ako nakakapunta. Pero sabi ko sa sarili ko, okay lang, hindi naman habang buhay eh. 'Di ba? Baga, ngayon lang 'yan, ngayon lang. Pero tandaan mo, pag nakamit mo na yung pangako ng network marketing na leverage, 'di ba? Kahit sa ibang bansa pa kayo pumunta ng pamilya mo, okay lang. Diba? Kahit sa ibang lugar pa kayo mag-travel, mamasyal, okay lang. Kasi sinipagan mo naman eh. Deserve mo yan. Okay? Kaya ngayon pa lang, okay lang magsakripisyo. Diba? Okay lang na hindi ka maka-attend sa birthday ng anak mo or sa family mo. Okay lang yan. Pwede nyo naman i-celebrate kinabukasan eh. Diba? Hindi naman magagalit siguro yan kung kakausapin mo. Diba? So,
And syempre, 'di ba, guys? Ako sobrang grateful din ako sa mga mentor, 'di ba? Mga mentors natin na tumutulong sa atin. Syempre, especially my mentor, Coach Suwana, Coach Sian, Coach Kat, Coach Jay. Guys, mahalin natin yung mga taong tumutulong sa atin. Thank you so much, coaches. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po magagawa to. Yung resulta na meron ako ngayon, hindi po mangyayari po yun kung hindi po dahil sa inyo. Okay? Guys, mahalin nyo yung upline nyo, mahalin nyo yung downline nyo, mahalin nyo yung mga crossline nyo, yung mga top leaders na tumutulong sa inyo. Guys, ako, grateful din ako sa mga crossline. Kasi, sabi ko nga po, hindi naman talaga ako magaling, hindi po ako matalino. Ginagamit ko po yung mga lakas ng mga crossline ko para matulungan po ako. Diba? Kumbaga yung strength na meron sila, yun po yung ginagamit ko para maparami po din yung grupo ko. Okay? Kasi yung mga tao na yan, mga coaches, mga downlines, crossline, yan po yung nagiging kalakasan ko. At yan din yung magiging kalakasan mo. Okay? So, sa lahat ng ginagawa mo dito sa negosyo, huwag mong kalimutan magpa-guide, huwag mong kalimutan magpa-monitor, mahalin mo yung mentor mo, okay? Meron ka pang chance in 1 month, okay? In 1 month, bago tumawid ng 2026, guys, ipagan mo ngayon. Okay? Deserve ng family mo ang masarap na Pasko nyo. Deserve ng family nyo na masarap ang bagong taon nating lahat. Okay? So, guys, ayan. Sige nga, ngiti-ngiti muna kayo. Ngiti-ngiti muna. Ngiti-ngiti muna. Ayan, ayan. Magaan muna ako. Ayan, guys, ngiti-ngiti muna dyan. Patingin muna ng mga magagandang ngiti nyo. Yan. So, syempre guys, no, I hope na nakatulong ako sa inyong lahat, nakapag-inspire sa inyo, at mas natulungan ko kayo na mas palakasin pa yung loob mo para hindi ka mawalan ng pag-asa na alam mo may chance ka pa ngayong buwan. Okay? Ngayong buwan na, alam mo yon na hahatawin mo pa, di ba? So, sakripisyo para sa family again, di ba? So, announcement lang, guys, this December 13, it's our year-end party. Let's go! Year-end party, guys! Oh, sino excited na nga December 13? Sinong excited? Let's go, guys! Coach! Guys, sa totoo lang po, ako excited na ako this coming December 13. Kasi ito yung first ever na hindi po yung event, kasi kada tapos po ng 90 days natin, ender po yung ginagawa natin. Okay? So ngayon po, ang gagawin po natin is the year-end party. Deserve po nating lahat, Spartans Elite, na mag-party-party! Okay? So, ang malupit guys, no, buong Spartans Elite to, gaganapin po sa Sky Dome this December 13. So, ikaw mismo dapat, di ba, wag kang mawawala sa year-end party natin. Lalo na sa mga nandito sa Pilipinas, Visayas ka man, Mindanao ka man, Luzon ka man, wag kang pumayag na wala sa sa year-end party natin. Kung international ka guys, tandaan mo, pwede ka pa rin pwede ka pa rin maki-join, 'di ba? Pwede mong papuntahin yung family mo, yung follow-up mo para at least 'di ba sila na mismo yung umattend para sa iyo. 'Di ba? Video call na lang kayo. Guys, tandaan mo, ito yung first time ever na literal talaga magpa-party lang tayo. Umalupit kasama natin yung mga coaches natin dito. And masasabi ko talaga na nung last time, sunod-sunod po yung mga meetings namin with the millionaires, with the top leaders. Guys, literal talaga nakaka-excite at nakakabaliw yung mangyayari sa year-end party natin. Yes. Okay? Kaya ikaw mismo, dapat i-sure mo na makapagbayad ka na ng ticket natin. Okay? Deserve mo yung slot mo sa year-end party natin. Okay? Wag kang papayag na mawala ng slot sa year-end. Why? Kasi marami pong ganap dyan. Magsasaya, di ba? Literal gift giving, literal na talagang makikita mo
mga crossline mo, yung mga taong hindi mo pa namimit, di ba? Na mga crossline mo, di ba? Dream Chasers, Convergence, guys, tandaan mo, wala ditong yung hindi tayo dito yung maghahakot na puro ticket, di ba? So, hindi po to ganun yan, okay? Party lang po ito, magpa-party po tayo, kasama ang mga top leaders, kasama natin ang mga mentors, Coach Juana, Coach Ian, Coach Kat, Coach Jason De La Cruz. Kaya guys, secured your ticket. Okay? Ang deadline po niyan, alam ko, I think Friday. Pero guys, make sure kasi syempre limited lang yung slot natin. Okay? Dapat ikaw mismo, unahan mo na, makipag-unahan ka na sa ticket, i-secure mo na, mag-pay ka na kay coach mo, bigay mo na. Alright? Para makasama ka namin this coming December 13. Okay ba yun, guys? Unmute nga kayo. Okay ba yun? Super okay, Coach. Coach. Coach, thank you, Coach. Yes, Coach. May artista, guys. May artista sa year-end party natin, kaya huwag kang papayag na hindi kasama dyan. Okay? Siyempre, sana ako. Coach, andito po ako eh. Ako talaga nakasama ko dito eh. Ayan. Star-studded yan, Coach. Yeah, star-studded. Diba? So, guys, December 6, Saturday Century per area. Okay? Kung saang panig ka man ngayon sa Pilipinas, guys, eto Saturday centering natin per area. Meron tayo sa Cavite, meron tayo sa Rizal, meron tayo sa Batangas, meron tayo sa Pangasinan, meron? Pangasinan? Meron? Centering? Yan. Oh guys, update ka sa coach mo kung saan pa yung mga area na malapit ka, okay? Malapit ka para dun ka maka-attend ng centering natin. Meron din tayo sa office, okay? May mga coaches na mag-i-spearhead niyan. Kaya update ka kung saan ka mas malapit o mas prepare mo na mag-centering day. Guys, pwede kayong maghakot. Table talk tayo sa mga centering natin. Okay? So, Thursday naman, this coming December 4, Thursday, online awarding. Okay? Thursday, guys, again, online awarding natin to. Kaya wag na wag kang papayag, okay? Wag na wag kang papayag na hindi maka-attend this coming December 4, online through Zoom. Okay? So, guys, yung mga members nyo, yung mga crossline nyo, pa-attendin nyo. Alright? And then, syempre, guys, ako, na-excite ako kasi tomorrow na ang flight ng mga mentors natin patungo sa Switzerland. Yun! Coach Juana, Coach Ian, and Coach Jason De La Cruz. Guys, i-congratulate naman natin yung mga mentors natin. Grabe! Congratulations, Coach! Congratulations, Coach. Congratulations, coaches. Enjoy!